Isang malawakang tagtuyot ang minsay nangyari dito sa bayan ng San Isidro. Walang ani ang mga lupa, nawalan ng tubig ang mga balon at ilog. Halos lahat ng mga taga roon ay wala nang makain. Silang uhaw at marami na din ang nagkasakit dala ng labis na init ng araw. Labis na naghirap ang buong sambayanan. Diyos ko, kahit na po isang kabot lang. Isa lang po, kahit isa lang po. Isa lang po, Diyos ko. Isa lang. Isa lang. Oh, bata na lang, ate. Mga anak, pasensya na. Wala na kasi talaga akong maani. Wala na talaga tumutubo sa mundo. Kain mo. Sige na, kaya na. Tuyo na ang lahat. Sa init ng araw. Pag nagpatuloy pa ang ganitong init, tiyak mamamatay na tayo lahat sa gutom. Wala na tayong bigas. Wala na tayong masasayang mamaya. Mahoy, pati mga anak ko, gutom na rin. Itong apo ko, gutom na rin. Si Isadora ay kilala sa buong bayan ng San Isidro sa pagiging matulungin. Kahit hirap at hikahos dahil sa tagtuyot, buong puso niyang ibinabahagi ang anumang pagkain na meron siya. Ayan, ito na po yung mga mangkok para makakain na po tayo. Ayan. Hinipag na lang, ha? Tayo pila lang, ayan na. Ito para sa inyo. Walang anuman. Ito po. Salamat. Wala pong anuman. Kain na po kayo. Salamat po. Walang anuman. Pasensya na kayo. Ito yung bata o sa bata. Ito po. Salamat po. Tayo. Sa inyo. Pasensya na po kayo dito kasi malapit na rin po kaming maubusan ng pagkain. Nagpapasalamat pa nga po kami sa iyo, Isadora. Kahit gipit na gipit tayong lahat, may pinapakain mo pa kami. Sige po. Isadora, malapit na kaya maubos ng bigas mo. May hindi naman natin sila matiis, diba? Eh, paano kung ikaw naman ang maubusan? Baka mamaya pati ikaw wala ka nang makain. Hindi naman tayo pababayaan ng langit. Salamat, Isadora. Sige. At saka, sa mga panahong ganito, sino ba naman ang magtutulungan kung di tayong magkakapit-bahay, di ba? Sus, ko talaga, oh! Ito po. Salamat po. Gutom na kami. Sige po, kain po kayo ng mabuti. Swerte ko may kaibigan akong tulad mo. Talagang trama mo naman, eh. Ikaw talaga, naku. Aray! 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 Wait ka lang. Kabuanan na yon ni Isadora. Nabiyayaan siya ng isang malusog na sanggol. Isang sanggol na dadala ng pag-asa kay Isadora na sana ay matapos na ang mga pagsubok niya sa buhay. Baby ko. Babae ang baby mo. Siguradong matutuwa ang tatay mo pagbalik niya. Na sana ay masagot na ng may kapal ang matagal na niyang panalangin na maging buo na ang kanyang munting pamilya. Anak, huwag kang mag-aalala. Babalik din sa atin ang tatay mo. Nangako siya sa atin na babalik siya. Sigurado ko bang babalik pa ba siya, ha, Isadora? Naku, 1 taon na simula nung umalis siya. Ni isang sulat. Hindi man lang siya nagpadala sa'yo. Pero Noemi, nangako nga siyang babalik siya. Siguro hindi niya lang nakuha yung mga sulat ko, kaya itong sumusulat ako uli sa kanya. Ay nako, Isadora, huwag ka nang umasa. Baka lalo ka lang masaktan. Dinalan pala kita ng gulay. Pupunta ako ng bayan kasi si Mayor mamimigay ng bigas. Kaya, ayun na, baka mamaya maambunan tayo. Tsaka yung bigasan mo. Dahil mas inuna pa ni Isadora ang kapwa kaysa sa sarili, dumating ang araw na pati siya mismo ay naubusan na ng makakain. Aling Tinding! Bakit?
Hingi po sana ako ng tulong sa inyo kasi nangangailangan po ako ng trabaho. Naku, pasensya ka na. Wala akong mabibigay sa iyong trabaho ngayon. Sa iba ka na lang maghanap. Kahit anong trabaho po. Pasensya na, ha? Uy, Ding! Saan ka pupunta? Sa bayan. Ako, si ano nga pala naghahanap ng trabaho. Ikaw na bahala sa kanya, nagmamadali ako. Ano bang hinahanap ng trabaho? Kahit ano po. Kahit labandera, kahit kusinera, kahit ano po. Basta magkatrabaho. Ako, tamang-tama. Kasi wala akong labandera ngayon. Talaga po. Gusto mo sumama ka sa bahay. Sige, salamat po. Sige. Hoy! Babae! Bakit mo yung sinunod yung polo ko? Ha? Yan ako. Pasensya na po. Anong pasensya? Hindi ko naman po sinasadya. Sinunod mo, hindi mo sinasadya! Masama po kasi pakiramdam ko nun eh. Bira ka talaga, kapal mo mukha mo! Malis ka na rito! Malis ka! Malis ka doon! Hindi po. Teka, sandali lang po. Yung sweldo ko po, kailangan ko. 2 linggo na po ako nagtatrabaho. Ano sweldo? Sinunod mo polo ko? Sweldo hinahanap mo! Maawa na po kayo. Lumayas ka! Lumayas ka! Maawa po Lumayas ka, kailangan sinabi! ko po Lumayas! yan. Kailangan ko po yan. Babalik dito! Lumayas! Lumayas! Takot na takot si Isadora. Hindi niya alam kung paano niyang bubuhayin ang kanyang pinakamamahal na anak. Ako nang magbabantay. Naku, Isadora, kaya ka nagkakasakit eh. Sige na, magpahinga ka na. At para gumaling ka at magkaroon ka ng gatas. Magugutom na naman yan. Pag pinapainom ko ng ayaw. Gatas talagang kailangan nito. Nabalitaan ko nandito si Ate Yvonne. Susubukan ko hingin ng tulong. Sinong iba? Siya na lang ang natitira kong kamag-anak. What do you mean mag-shift ka ng course? 2 beses ka na nag-shift ng course, Natasha. Hindi ka na matatapos ng college niyan. Relax, Yvonne. This is the last time, I swear on our father's grave. Computer science is my future. Palagay ko sa Maynila. Doon maganda mag-aral. Actually, I'm thinking of selling this house. Gusto ko na rin pumirmi sa Maynila. This place is getting too provincial for me. Ma'am? Dahil desperadong mapakain ng kanyang sanggol, sinadya ni Isadora ang kanyang mayayamang mga pinsan. Umasa siya na ang mga ito ay tulad niyang mapagbigay sa kapwa. Ate Yvonne, What are you doing here? hindi po sana ako ng tulong niyo eh. Medyo nagipit lang po. Kasi wala kaming maani dahil sa tagtuyot. Of course! Sisihin niyo ang tagtuyot. Ang sabihin mo, mga tamad lang kayo. Kaya walang nangyayari sa mga tulad niyo. Nagmamakawa naman po ako sa inyo kasi gusto ko lang naman pong mabigyan ng kahit gatas ang anak ko. Gatas! I have a glass of milk! Oh my goodness, I'm sorry, I'm so clumsy. Natasha, what about your milk? Oh, finished it. But it was delicious. Sorry. At maawa ko kayo. Umalis ka na sa harapan ko. Sige na, go away dahil wala kang mahihita sa akin. Layas! Layas! Monsters.